Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw. Hey, kumusta na yung 10,000? Yan ang atupagin mo, hindi yung pagre-resignin mo maging si Pangulong Bongbong Marcos at mananawagan ka ng snap election. Ano ka? Hello? Nabalitaan nyo na ba yan? Hibang na si Cayetano. Pasensya na sa term ha, pero may pagkahibang na si Cayetano dyan. Gusto niya mag-resign yung mga opisyal ng gobyerno, including the president. Di ko ma-imagine. Anong pumasok sa kukote ni Cayetano? Kayo ba naiisip nyo? Hoy, boy 10K, nangyari. Guguluhin mo yung gobyerno dahil iniimbestigahan kayo dyan sa maanumalyang flood control. Anong gusto mo, Cayetano? Matigil yung investigasyon na yan sa maanumalyang flood control dahil mga kaalyado mo ang dawit dyan. Hindi lulusot si Digong dyan. Gusto mo itigil kasi gusto mo ng snap election eh. Hindi ko gusto yan na itigil investigasyon. Yan ang resulta ng snap election. What will happen? Anong focus natin? Election. Gulo na naman. Maggulo na nga kayo dyan sa Senado eh. Gumulo na nga yung Pilipinas eh dahil sa ilang mambabatas. Kayo yung may kasalanan dyan dahil sa mga kurakot kayo. Ginulo nyo ang Pilipinas. Ninakaw ninyo yung pera ng taong bayan. At ngayon na nabubulgar na kayo, hindi kayo tinatantanan ngayon, gusto nyo mag-resign yung taong nagbulgar sa inyo. Si PBBM lahat nagbulgar niyan eh. O tapos gusto nyo ngayon snap election, mag-resign daw si Marcos. Hibang ka ba? Oy, bigay mo muna yung 10K, anyari? Yes, lahat ng opisyal pinagre-resign ni Cayetano, including the Vice President. Lahat daw. Oh. Una, very problematic. Hindi ko ma-imagine itong sinasabi ni Cayetano. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki yung gagastusin sa isang eleksyon, itong snap election? Election lang dyan sa BARM eh, na na-cancel eh. Ano sabi ng COMELEC? Billions of pesos ang malulugi sa gobyerno. BARM lang yan ha. Sa BARM lang yan. Hindi pa buong Mindanao yan. Sa BARM lang. Billions of pesos. Ano pa ito na magkakaroon ng snap election sa buong Pilipinas? Billions of pesos na naman ang gagastusin ng gobyerno. Ang laki nga nang nawala sa gobyerno eh dahil ninakaw ng mga kasamahan mo eh. Hindi talaga kung kasama siya dyan eh. Pero sabi ng kapatid niya, mukha eh. Tapos mag-i-snap election. Talagang gagawin nyo lahat para matigil yung investigasyon na yan sa flood control. Di nyo masuhulan si PBBM na ipatigil yung investigasyon na yan Kaya guluhin na lang ang gobyerno. Ano pumasok sa kukote nito ni Boy 10K? Basa. Cayetano. Ang hirap basahin. Cayetano proposes snap elections to restore public trust. Diyos mío, Marimar. Public trust ang problema, kaya dapat daw mag-eleksyon. Ang hirap i-digest. Sino ang nag-advise dito kay Cayetano na isang DDS senator? Sino ang nagpayo dyan? Mga DDS din. Hindi ba umepek yung rally ninyo noong September 21? Dahil nakita ninyo wala na kayong kakampi? Hindi umepek yung panawagan ninyo na mag-aklas ang taong bayan? Na magkudita sila? Hindi umepek yan? Ito bago na namang gimmick ninyo. Snap election. Nakakainit ng ulo itong mga ganitong klaseng tao eh. Gagawin nyo talaga ang lahat para matpatalsik si PBBM dyan sa pwesto na yan. Kasi nadadawit kayo eh. Hindi kayo tinatantanan eh. Bagong narrative na naman, snap election. Senator Alan Peter Cayetano has proposed the possibility of holding snap elections as a way to restore public trust in government institutions. So ganoon na lang yan. Kapag nasisira yung tiwala ng publiko sa mga opisyal ng gobyerno, ang ibig sabihin ni Cayetano, magpa-eleksyon ulit tayo. Sir, di mo ba alam kung gaano katagal ang election process? Ang election period pa lang yan. Alam mo kung mangyari ang gusto ni Cayetano?
Matitenga ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi tayo uusad. Masasayang ang resources natin. Okay sana kung totoo na valid yung mga pinaglalaban niya resources ng gobyerno para sa eleksyon na yan. Yung buong focus ng gobyerno mapupunta dyan sa snap election na sinasabi ni Cayetano. Bakit hindi ka maghintay na lang ng 3 years? Actually, more than 2 years na lang yan. Bababa si presidente dyan. Bakit takot na takot kayo na magstay ang presidente? Kahit gusto ng taong bayan yan, hindi mangyayari yan dahil nakalagay sa ating konstitusyon yan na 6 years lang at walang re-election. Bakit takot na takot kayo na nandiyan si presidente na nakaupo? Hindi nyo ba nakikita yung ginagawa ng tao? Maganda yung ginagawa niya. Kami, nakamonitor kami halos everyday. Walang pahinga. 24/7. Nakamonitor kami sa mga activities ng presidente at nakikita natin na magaganda yung ginagawa niya. Hindi tamad ang presidente. Kami na lang nga napapagod yung mga vloggers na nag-iisip ng mga content para sa presidente. Kami na yung napapagod sa sobrang sipag ng presidente. Tapos kayo, gustong-gusto ninyo patalsikin yan. Dahil nadadawit kayo. Dahil gusto nyo ilagay si Sara Duterte. Dahil mga sakim kayo sa kapangyarihan at gusto nyo na naman mahawakan ang palasyo. Maghintay kayo. 2 years na lang 2 years na lang matatapos na ang termino ng presidente. Kung talagang gusto kayo ng taong bayan, yan yung sinasabi nyong public trust, iboboto kayo. Kung si Sara Duterte makatakbo sa pagka-presidente at mahalal siya, edi siya ang presidente. Pero maghintay kayo, hindi yung guguluhin ninyo. Ganda-ganda ng ginagawa ng presidente nabubulgar yung korupsyon na yan na hinayaan lang ni Digong, tapos gusto nyo ngayon mag-snap election? Mag-resign siya? Hibang ka ba? Sorry for the term, pero hibang ka. Tolentino, hibang ka. Ba't Tolentino tuloy naiisip ko? Cayetano. In a social media post, Cayetano suggested that all elected national officials, including the President, Vice President, Senators, and members of Congress voluntarily resign to pave the way for new elections. Now, sige. Total, ikaw naman nag-propose niyan, Boy 10K. Unahan mo. Bukas na bukas, you tender your resignation. Mag-resign ka kagad. Unahan mo agad. Di ba? Para pamarisan ka. Huwag mo lang hintayin na may ibang mauna. Ikaw nakaisip niyan Hindi mauna ka na. Bukas na bukas, Lunes mag-file ka na kagad ng resignation mo. And do not forget the term, irrevocable. Para ganap na yan. Total, ikaw nakaisip niyan Unahan mo na. Mag-resign ka na kagad, Boy 10K. Di ka rin naman maramdaman Nanggugulo ka lang din naman mag-resign ka na. Pati presidente pinagre-resign niya. Okay lang si Sara, pag-resignin mo, wala namang ginagawa yan. Yung ilang senador na magnanakaw, pag-resignin mo na din yan. Mga congressman, sama mo na. Pero unahan mo. Ikaw nakaisip niyan Ang tanong, gagayahin ba siya ng mga senador? Gagayahin ba siya ng mga mambabatas dyan sa lower house? Hindi. Tatawanan ka lang sa ginagawa mo. Under his proposal, no incumbent official would be allowed to run in the next election cycle. No drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people. Ang problemado nun No incumbent official would be allowed to run in the next election cycle. Wala daw pong mga kasalukuyang politiko o incumbent, mga kasalukuyang nanunungkulan ang pwedeng tumakbo sa susunod na cycle ng halalan 2028. Sir, binago mo na ang konstitusyon. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap baguhin ang konstitusyon dito sa Pilipinas? Simpleng economic provisions lang. Ang gusto ng presidente noon, economic provisions lang. Sinong tumutol? Mga dilis, kayo din. Kayo din ang tumutol niya na baguhin ang konstitusyon. Dahil takot na takot kayo na baka i-extend ang term ng presidente. Kahit na hindi naman mangyayari yan. Dahil magti-take effect lang yun. Once na, halimbawa, gusto nyo i-extend ang presidente at na-extend yan during his term, hindi yan applicable sa susunod na cycle. Alam nyo naman yan Tapos ngayon, Cayetano, gusto mong baguhin ang konstitusyon na kayo din mismo, tinutulan ninyo yan.
Matagal na pinag-uusapan yan eh. Maski nga yung federalism ni Robin Padilla eh, matagal yun na pinag-uusapan yan. Ayaw nyo eh, mga DDS, kayo din ang ayaw eh. Pagpapalit ng economic provisions, ayaw ninyo. Tapos ngayon, babaguhin mo ang konstitusyon. Kasi yung proposal niya eh, wala daw pong incumbent official ang maaari pong makatakbo sa susunod na election cycle. Eh nakalagay sa konstitusyon, dapat yan. Eh kung wala yan, baguhin mo yung konstitusyon. Ganun ba kadali magbago ng konstitusyon? Sus Mariosep, 1987 pa yan. Marami nang nagsubok na baguhin yan. Hindi nyo mabago-bago yan. Tapos ngayon, ganun-ganun na lang. No drama, no excuses, no recycling. Just a clean slate for the Filipino people. Sabi ni Cayetano. Unahan niya na. Diba? Unahan niya na yan. Resign na agad siya bukas at wag na siyang bumalik sa gobyerno. Yun eh. Kung talagang seryoso ka, magiging parte ka ng history. Magiging parte ka ng kasaysayan. Ikaw yung kauna-unahan na nag-resign na senador. Diba? Para ipakita yung sincerity nyo sa taong bayan para mabalik yung sinasabi mong public trust. Cayetano said the public has grown increasingly distrustful of politicians and government officials. Dahil sa inyo. Kayo may kagagawan yan. O yung mga gusto mag-resign na kayo. Pero yung idadamay mo pa yung presidente na maganda yung ginagawa, ayan mo siya mag-resign, magkusa siya. Hindi yung mandadamay ka pa. I dare you. Sabi na kasi, I dare say, now more than ever in our history, politicians are suspects. Sabi niya, ni Cayetano, now I dare you. Mag-resign ka na. Total, sinasabi mo, suspect ka. Isa ka sa mga suspect, mag-resign ka na. Talagang kung seryoso ka dyan, di ba? Huwag mo na expect yung ibang congressman kasi makakapalamukhaan yan eh. Huwag mo nang expect yung ilang senador na magre-resign yan. The same way kay Sara Duterte, hindi magre-resign yan. Isabik nga sa kapangyarihan yan eh. Huwag mo na i-expect yung mga yan. Unahan mo na. Ikaw na agad ang mag-resign. Nandadamay ka pa eh. Yung 10K nga na pangako mo eh. Asaan na? Hindi mo naman nabigay yan. People have lost trust in government and government officials. Honestly, who can blame them? Calling the idea a sacrifice from public servants, Cayetano said a clean slate could serve as a turning point for national renewal and revival. Go! Unahan mo na agad, sir. Yung kapatid mo nga hindi mo maareglo. Diba? Nagpapatawa ka ba? Ano sinasabi ng kanyang kapatid? No, pinagbibintangan siya ng vote buying. Hindi pwedeng ano lang yan, nagsisisi ka lang at absuelto ka na. Accountability pa rin ang hinahanap natin dyan. Nagpapatawa to si Cayetano eh. Tinan mo, basahin natin yung mga comments oh. Sabi ni Sangkay dyan, pambihira. Correct. Agree ako dyan, partner. Pambihira talaga yan, Sangkay. Pambihira talaga, Sabi pa na isang netizen, change the system to federal parliamentary. Naku, malabo-labo yan. Bagamat may mga benepisyo yan, takot na takot. Mga DDS, ilan din dyan, na baguhin ang konstitusyon. Kahit pa sa ikagaganda ng Pilipinas yan, yun nga yung magandang example eh. Yung simpleng economic provisions lang na gusto ng presidente na palitan sa ating konstitusyon para higit pang umunlad ang Pilipinas, yung ekonomiya ng bansa natin, tinutulan na nila yan. Ano pa ito? Di ba? Papatawa talaga si Cayetano dyan eh. Sabi na isang netizen, mauna ka kayang mag-resign. Isama mo na si Marcobeta, Robin Bato, Bongo, Jinggoy, Aimee at Cheese. Ayan, hayat. Yung mga kakampi niya dyan, mga kaalyado niya, mga DDS senators dyan, hatakin niya na yan. Pag-resignin niya na lahat yan, di ba? Una na kayo. Ito, magandang point ito Snap elections but incumbents are disqualified from running. Correct. Gulo ni Cayetano. Linawin mo. Sir, baka mali kami. Hindi ko alam kung mali tayo. O si Cayetano ang tama. He talks about it but knew himself that his proposal will not happen. Correct. Dada lang ng dada yan si Cayetano. Dada ng dada ng dada. Alam niyang hindi mangyayari yan dahil siya mismo hindi siya willing mag-resign. Dahil kung willing siya, sasabihin niya na muna na magre-resign siya bago niya ilabas yung kanyang proposal. Alam niyang hindi mangyayari. Alam niyang walang makikinig sa kanya. Kahit sabihin niya yan. At alam niyang hindi niya rin gagawin yan.
Binobola lang kayo ni Cayetano, huwag kayong magpabudol dyan sa taong yan. Nabudol na tayo sa 10K, tapos ngayon, paasahin mo para ikaw ang magbukang malinis. Again, areglohin mo yung kapatid mo. Diba? Kung ano-ano sinasabi sa'yo dyan, areglohin mo muna yan. At yung 10K, asikasuhin mo bago mo pag-resignin ng presidente. Dahil nadadawit na kayo dyan. Diba? Ay nako, kakainit ng ulo tong kasi Cayetano. Oo. Sige, anong masasabi ninyo dyan kay Boy 10K? Comment nyo dyan sa comment section, no? Control lang din. Kakainit kasi ng ulo ito eh. Yan. Talk is cheap, doggy. Sabi ng isang netizen, no? In your dreams. In your dreams, Cayetano daw, oh. Tignan mo yung comment. Nakakatawa. Itong proposal ni Cayetano. Hindi ko alam kung sino nag-advise na DDS dyan. O siya, sige. I-comment po ang inyong mga opinion, reaction. May mga nais po kayo sabihin. Lagay dyan sa comment box para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, pasukin na lang please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. Yung mga nasa TikTok, subscribe din po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo, bye-bye.